Sa oras nito, nilinay pa noon gabay, ng patnubay ng banal na Espiritu. Patuloy mo kami samahan Panginoon, yung banal na Espiritu, patuloy natin sinataas sa iyo. Ang iyong lingkod na gagamitin ngayong hapon, patuloy mo siya Panginoon, pagkaluban ng knowledge and wisdom, at patuloy mo Panginoon, buksan ang aming Espiritu na pangunaw upang aming maunawan ang bawat mensahe na kanyang dadalhin na nagbubuhat sa iyo Panginoon. At ganoon din Panginoon, patuloy ko rin Panginoon, dinadalangan na ikaw Panginoon ang patuloy na maisaas ngayong hapon na ito Panginoon. At maraming salamat Lord. Patuloy mo Panginoon, punuin ang bawat sa amin ng karunungan na nagbubuhat sa iyo Panginoon. Patuloy na tumatag ang aming pananampalataya hanggang sa ikaw pagbabalik mo Panginoon. Maraming salamat. Patuloy na yung Panginoon binabalik sa iyo lahat ng kapurihan. Kalwalhatian karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po. Sino pang ang nag-join sa atin? Okay. Andyan ha. Yung mga iba baka mamaya-maya sila papasok pero meron po bang gustong magkaroon ng konting testimony o pag-share o para po ang ating mga kapatid ay magkaroon naman ng konting update tungkol sa inyo? Meron po bang gustong magkaroon ng sharing po? Bago po si Pastor magturo ng salita ng Panginoon. Welcome si Brother Jojo. Nandiyan na rin si Brother Jojo. So meron po ba ng gustong mag-share or mag-testimony? Si Brother Jacob nakangiti. Pasensya ka na Brother Jacob kasi nakikita kita nakangiti ka. Baka meron ka namang gusto i-share sa mga kapatid natin. Sige, meron ba? Ano ba ang pinagkakabalahan mo ngayon? Ngayong nandiyan ka pa rin sa hindi pa rin kayo pwede pumasok sa school? Hindi pa rin po. Wala pa po. Kahit nga graduating po ako, wala pa pong graduation na mangyayari. Graduating ka na ba? Ay, nako. Supposed to be graduate ka this October. Ay, October ba? Hindi ko lang po alam. Wala pong balita eh. Kung kailan po. Talaga. At least, di ba? Malapit ka na matapos. So, anong pinagkakabalan mo, Brother Jacob? Wala naman po. Lagi lang sa bahay. Tapos, mag-ML. lalaro lang po. Ganon. Tapos, ML. Mag-ML. narinig ko po. May sumasagot para sa iyo, ha? Di po. Yung ano lang po, papasalamat lang po ako sa naibigay sa akin ng Panginoon. Ito nga po yung cellphone, yung bagong cellphone para sa akin. Meron na po akong sariling pang Zoom para makajoin po sa ganitong gawain. Ayaw magpakita. Tama. Ayan po, natanggap ko. Thank you, Jacob. Meron pa po bang gustong mag-share? Oh yeah, si Brother Jojo nandiyan. Andiyan na, kasama na natin si Brother Jojo. Si Brother Eugene, ayan. Nandiyan pa na si Brother Eugene. Sino pa itong nandito? Brother Jojo, anong update sa baby mo? Bigyan mo kami ng update sa baby mo. Ayun po. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ilang araw po. 6 days na po kami after na lumabas sa hospital. You can see the baby is, ano naman siya, 8 days na. 8 days old. 9 days old. Medyo comparison with his ate, parang pandang medyo malayo, maligalig. Ganon. Nagugulat kami, but hindi na kami surprised. Si Amy mabait. Opo. Talaga. Si Jamie kumana sa akin. Baka mabatukan ka dyan ng mo, ni Gina. Ito po talaga. Kaya maaga pa lang, ka na rin namin, nakakarinig ka para at least
alam niyo na yung paano babalansin. Brother Joe. Ay po. Para babalansin ang buhay Kristiyano at saka ang sa labas. At least magiging sobrang saya ng pamilya mo ha. Dagdagan mo pa yan, Brad. Hi, Sister Flor. Diyan ba, Sister Flor? Yan lang muna. Diyan na, Sister Flor. Okay. Bye na yan. Yung Hi, mga iba, sisters. Hi, sisters. Meron pa po bang gusto mag-share? Si Brother Eugene. Brother Eugene, baka may gusto ka share. Sunod na lang. Si Brother Eugene, yan. Sasayta daw si Brother. Wala po, sa susunod na lang po. Sa susunod na lang Lagi daw naman siya. yung ganyan. Lagi ka daw ganyan, Brad. Okay. Babe, meron ka ba na i-share sa ating mga kapatid? Hi, Sister Sol. Ang gulo mo eh. Ano ba yan? Baka yung frontliner Ayan na Sister Flor. Nandiyan na si Sister Flor. Sister Sol. Sister Flor. Sister Sol, nasa work ka ba? Sis? Ay, nasa work si Sister Sol. Hello, Sister Sol. Paki-unmute naman si Sister Sol. Sister Sol. Sister Maymay, nandyan na. Okay. Sister Maymay, nandyan na. Nandiyan na rin Sister Mai. Okay. Meron pa po bang gustong mag-share? Sister Flor, any update sa iyo, Sister Flor? Yan, naka-unmute ka. Ayan kasama. Sister Flor. Sister Judy. Hello. Hello, Sister Flor. Sister Maymay. Sister Flor. Anong balita dyan? Bigyan mo kami na update sa Camellia. Naririnig ba tayo ni Sister Flor? Parang hindi. Kasi malakas ang ulan. Oh. Hello po. Malakas ba ulan? Sister May. Hello po. Naka-record. Sila Ate Sel. Ate Sel, kumusta na kayo dyan sa Angeles? Ito, naka-ECQ pa kami. Hindi kami sa Angeles. Daw kami, Mabalacat. So mabalakad kayo. Oo. Kumusta yung ulan dyan? Hindi naman kayo apektado? Ulan din malakas paghapon. Hindi naman masyado. Okay naman kayo dyan. Hello, Sister May. Sobrang init. Sobrang init. Okay po. So, nandyan na po, ano na po na ba natin lahat? Sister Flor, naririnig ba ako ni Sister Flor? Yes. And nandiyan Sister Vivian. Hello, Sister Vivian. Naman natin Sister Vivian. Hi, Sister Vivian. Hello po, hello. Ternan po. At wait na tayo. Sa iba, hindi ko na Sister May, nandyan na Sister Sol, naririnig ko. Mel, Sister Mel siguro yan. Sister Judy, Sister Flor. Narinig niyo po ba ako? So mag-start na po si Pastor Bart. Ilan tayong participants ngayon?
Pastor Bard, ikaw na muna. Baka marami silang question after para may time tayo. Ako na ba? Okay, good afternoon po sa inyo. Pero gabi na po dito. So, Sister Babes, Pastor Robert, yung pong pastor kasama ni Sister Babes, welcome natin. Si Joey, Ate Sel, si Jojo, Jonas, Jet, Sister Sol, Lee, Sister Mai, Sister Flor, Sister Jody, Brother Eugene, Sister Vivian, Jacob. Okay, so Sister Sol. So, good afternoon po sa inyo lahat. Start na po tayo. Yung kung gustong humabol, habol na lang. Nag-e-echo ba yung boses ko o clear naman? Konting maingay. May echo siya. Saan natin na medyo i-mute natin lahat. Mute na lang. Sa'yo, inaan mo yung computer mo. Yan, okay na yan. Okay na yan. Malinaw na po ba? Oo. Yan, malinaw na. Malinaw na. Okay, so bakit po importante itong tinatalakay sa ating mga Kristiyano? Kasi po itong prophecy na ito, naisulat na po ito matagal ng panahon. Ang problema lang po kasi, walang pwedeng mag-interpret nito. Minsan nagkakamali, minsan naliligaw. Yung minsan tinatapos na. Yung iba naman nalilito. So, ang nangyari, hindi na po ito tinatalakay. Okay? So, ang importante po dito, pag nalaman ninyo yung prophecy sa Daniel, ito po kasi yung foundation kung saan ma-interpret nyo lang yung Revelation pag meron kayong foundation ng Daniel, Ezekiel, at Isaiah. Okay? So yung po pong major prophet na ito, tinawin nilang mga major prophet kasi nagpahayag sila sa future. Si John po sa New Testament yan, ang disciple ni Jesus. Pero yung pinakita po ni Jesus sa kanya, related po yan sa Daniel. So kung hindi nyo naintindihan yung Revelation, wala kayong foundation. Ang foundation po kasi nasa Daniel. Okay? So last week po, tinalakay natin yung vision ni Haring Nabucodonosor. Malinaw po ba? Walang echo? Mag-wave nga kayo kung malinaw ang sinasabi ko. Okay, thank you po. Okay. Yung pong panaginip ni Haring Nabucodonosor, napanaginipan din ni Daniel. Kaya lang ang nakapag-interpret nun si Daniel lang. Okay? Yung apat na beast, ay di pala. Yung apat na bahagi ng katawan ng rebulto, meron pong similar characteristic yung apat na yon. Una, yung apat na yon maghahari sa buong mundo. Pero iba-ibang lakas. Ang pinakamalakas, yung gold. Yung pangalawang malakas, yung silver. Yung pangatlo, yung bronze. Yung pang-apat, yung fourth kingdom, yung bakal sa kaputik. So, apat na kaharian lilitaw sa buong daigdig magmula nung panahon ni Haring Nabucodonosor hanggang sa panahon natin. Okay? So, yung apat na yan, hindi pa na-satisfied ang Diyos doon sa pahayag kay Daniel, kay Haring Nabucodonosor, na naginip uli si Daniel sa chapter 7. Yung panaginip ni Daniel, bago natin talakayin yung ika-apat na kaharian, kasi po yung ika-apat na kaharian, yon yung kaharian ng Antichrist. Yung panglima, yun na yung kaharian ni Jesus. Okay? Yung bato na nakikita nyo dyan sa picture na isa, yung bato dyan yung kaharian ni Jesus.
Papakita ni Jet yung picture natin sa isang laptop. Pakita mo yung picture na isa. I-center mo. Okay, papakita ko po sa inyo. Hindi yan, yung picture na nandun sa aking laptop. Yung may batong bumagsak doon sa rebulto, nasira rebulto. Yung nasa isang screen. Yeah. Okay. So, tingnan niyo po yung rebulto dito. Ito yung panaginip ni Haring Nabukadnezar, no? Pinahula ni Haring Nabukadnezar yung panaginip na ito. Walang nakahula kasi ayaw niyang sabihin. Paano nila ma-interpret kung hindi niya sasabihin? Ang ginawa ni Daniel, nag-pray siya. So, napanaginipan din ni Daniel. Inahan mo yung isang ano. Nag-e-echo. Nag-e-echo. Okay. Napanaginipan din po ni Daniel itong rebulto na ito. Tapos, nasabi ni Daniel yung panaginip ni Haring Nabukadnezar. So, kita ninyo, 4 ang bahagi ng rebulto, pero merong tipak na bato na nahulog sa bundok. Ito'y naging kaharian. Pumuno sa buong daigdig. Ito po yung ikalimang kingdom, yung kingdom ni Jesus Christ. Okay? So, yung 4, yun yung makaharian dito sa lupa na mag-ahari sa buong mundo. 4 po ang similar characteristic nito. Kahit po na-involve sila sa buong mundo, ang pinakadakilang propesya, yung mai-involve sila sa Israel. No? Ang Israel, wawasakin nila, at the same time, yung templo, tapos implement nila yung tinatawag na kalapastangan ng walang pangalawa. O sa English, yung abomination with desolation. Okay? So, hindi pa na-satisfied ang Diyos. Bago natin tatalakayin yung verse chapter 4 kingdom ng Antichrist, babasahin muna natin yung vision ni Daniel. Ito naman, si Daniel na lang ang nakapanaginip nito. So, parehas lang sila. Yung una, isang rebulto, 4 ang bahagi. Ito naman, chapter 7, panaginip ni Daniel, 4 na halimaw. Nalilitaw sa buong daigdig. So, ibig po sabihin, yung 4 na halimaw na ito, may kaugnayan doon sa rebulto. Okay? Babasahin natin yung Daniel 7, verse 1 to 2. Papakita muna natin dito yung pangitain ni Daniel. Ito yung sa Tagalog. Ang pangitain ni Daniel tungkol sa 4 na halimaw. Noong unang taon ni Belshazzar bilang hari ng Babylonia, wala na ho rito si Nabukadnezar. Ang pumalit sa kanya si Haring Belshazzar. Okay? Si Daniel ay nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip. Isinulat ito ni Daniel, isang gabi, sabi niya, nakita ko kabi-kabila ay binabayo ng malakas na hangin ang malaking dagat. Mula sa dagat ay may umahong 4 na iba't ibang halimaw. Sabi niya gano'n. So nakita po ni Daniel sa dagat, parang may lumitaw na 4 na halimaw. No? Pero sa English, sa 4 winds of heaven. Itong halimaw na ito, lumitaw sa 4 winds of heaven, yung north, east, west, south. Stirring up the great sea. Ang simbolo po kasi ng tubig dito, yung sea, yung mga tao. And 4 great beasts came up from the sea, it's different from the other. So, ito pong mga beasts na ito, yung mga halimaw na ito na lumitaw doon sa panaginip ni Daniel, may kaugnayan din po doon sa 4 na kahariang lilitaw, doon sa rebultong napanaginipan naman ni Haring Nabukadnezar. Okay, ito po yung first beast, yung unang halimaw na nakita ni Daniel. Yung sabi po dito sa English, the first beast. So, ang nakita po niya yung leon. Nakita niyo yung figure? Yung leon, meron siyang pakpak ng agila. Okay, so the first was like a lion and had eagle's wings. I watched till its wings were plucked off. It was lifted up from the earth
and made to stand on 2 feet like a man. And a man's heart was given to it. Okay. Ang simbolo po nito sa Tagalog, Jet. Okay. Ade, yung isa. Yan. Ang una ay parang leon, sabi sa Tagalog. Ngunit may pakpak ng agila. Habang ako'y nakatingin, nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong parang tao. Binigyan ito ng isip ng tao. So, ito pong, wag mo na. Ito pong palatandaan na ito ng halimaw. Ito po ay simbolo rin ni Haring Nabukadnezar. Kaya po nabunot ang pakpak niya kasi hinambol siya ni God. Nung panahon po ni Haring Nabukadnezar, naging parang baliw po si Haring Nabukadnezar, nanginain ng damo. At 7 years po siyang kumain ng damo, tapos binigyan siya uli binalikli siya ng Panginoon after 7 years na naging para siyang baka. Sumama siya sa mga baka, kumakain siya ng damo, nawala yung isip niya, hinambol siya. So kaya po sinabi dito, nabunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa, at tumayong parang tao, binigyan ito ng isip ng tao. Ibig sabihin, ibinalik ng Diyos yung kanyang isip after 7 years. Pakita natin yung verse. Balik mo muna doon sa English. Sa Daniel 4:28-32, all this happened to King Nebuchadnezzar 12 months later, as the king was waking on the roof of the royal palace of Babylon, he said, "Is not this great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty?" Next. Even as the word were on his lips, a voice came from heaven. "This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox. 7 times will pass by for you until you acknowledge that His Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone He wishes." Sa Tagalog, yung isa. Okay. Ito yung pangyayari na alam natin si Haring Nabukadnezar na hinambol siya ng Panginoon, nabunot ang pakpak niya. Yung po simbolo ng pakpak nabunot, hinambol siya ng Lord. Lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nabukadnezar. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan, 12 months, ibig po sabihin, 1 year nang lumipas nung interpret ni Daniel sa kanya yung estatwa. Yung panaginip niyang estatwa na nawalan siya ng bait. Kaya nga pinalitan siya ni Haring Belshazzar. Okay. Minsan, namamasyal ang hari sa hardin ng bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako nagtatag nito, sabi niya. Siguro talagang confident siya na siya nagtatag daw noon. Para bang tingin niya sa sarili niya, Diyos na siya eh. Ako nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Haring Nabukadnezar, pakinggan mo to. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka na parang at doon, maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taong kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niyang anaisin." So, ibig sabihin, hinambol po. So, yung first beast dyan, yung leon na may pakpak, yan si Haring Nabukadnezar din. Okay? Next. Basahin natin yung second beast. Okay, so second beast, another vision from Daniel chapter 7 verses. Okay, yung second beast. Ang second beast po, yung lumitaw, oso naman. Tapos meron siyang 3 tadyang, no? 3 tadyang. Sabi po sa English, "And suddenly another beast, a second like a bird. It was raised up on one side and had 3 ribs in its mouth between its teeth. And they said thus, it arise devour much flesh." Yung pong 3 ribs na nandun sa bibig niya, yung 3 tadyang, meaning 3 kingdoms that devoured many people during their time. The Medes, the Persians, and Grecians. Si Alexander the Great po ito. Si Alexander the Great,
bago siya naging Grecian Empire, galing siya sa tatlong bansa na nagkaisa na winasak nilang mundo, yung Medes, Persians, at Grecians. Pero ang kanyang talagang kaharian yung Grecian Empire. Okay? So Tagalog, basahin natin. Ito naman yung Tagalog. Sa verse 5. Nawala yung Tagalog ni John Jet. Okay. Ito naman ikalawa. Ang ikalawa naman ay parang oso. Ang dalawang paalamang nito sa huli, ang inilalakad na may kagat pang 3 tadyang. May tina na nag-utos nito, sige, magpakasawa ka sa karne. Yung pong karne, yung dinibard nila yung buong daigdig. Marami silang pinagpapatay. So, 3 kingdom ang under ng Grecian Empire. Although, kasama doon yung Medes, Persians, and Grecians. Yun ang three ribs na lagay sa bibig niya. Okay. Sa unang Makabeyo, mababasa natin. So, sinasabi ko po sa inyo, yung Makabeyo wala sa 66 books. Nandun na naman na ito sa Catholic Bible. Yung Catholic Bible, meron siyang apocryphal books. Alam niyo naman po mga Christian, di mapagbasa ng apocryphal books kasi nga, hindi daw yung kasama sa Bible. Kasama po yon sa historical. Kaya po pag hindi nakasama yung apocryphal na Maccabees, mapuputol ang Biblia sa history. Mapuputulan siya ng parang inalis mo yung panahon ni Alexander. Si Alexander the Great po nasa world history yan eh. Nasa Bible din yan ng Catholic, kaya lang inalis nga ng 66 books ng mga scholar. Okay? Basahin po natin yung 1 Maccabees chapter 1. Dito po natin mababasa kung saan. Okay. Ito po, 1 Maccabees chapter 1, sabi po, and after Alexander, son of Philip the Macedonian, who came from the land of Kittim, had defeated King Darius of the Persians and the Medes, he succeeded him as king. He had previously become king of Greece. Kaya po yung bear na to, yung silver po doon sa rebulto, yan din po yung Grecian Empire. Ang nasakop niya pala dito, yung Persians sa Medes. Okay? Yung nasakop niya, si King Darius ng Persians sa Medes, so naging Grecia. Yung si Alexander the Great, ang kanyang kingdom, Grecian Empire. Okay? Next. Okay. So, ito naman yung third beast. Yung pangatlong halimaw na napanaginipan ni Daniel. Doon sa verse, ano bang verse yan? 7:6. Okay. Hindi, isa pa. Ang ikatlo, after this, ayan muna, pakita natin. Ang ikatlo ay, ito po. Ang ikatlo ay kahawig ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, tulad ng sa ibon. 4 din ang ulo. Binigyan ito ng kapangyarihan. Explain po natin ito. 4 ang kapangyarihan. Another vision from Daniel chapter 7, the third beast. After this I looked, and there was another like a leopard, which had on its back 4 wings. Meron siyang 4 na pakpak na parang ibon. Tapos, meron siyang 4 ding ulo. And dominion was given to it. The year of the 4th emperor, 69 AD, was a year in the history of the Roman Empire in which 4 emperors ruled in succession. Si Galba, Otto, Vitellius, at Vespasian. Ito po yung naghari doon sa Roman Empire. Yung 4 na ulo, si Galba, Otto, Vitellius, at Vespasian ng Roman Empire, magkakasunod po ito. Naghari sila mga days lang. After na
patayin ni Otto si Galba, pinatay naman ni Vitellius si Otto, pinatay naman ni Vespasian si Vitellius. So, magkakasunod po ito. Ibig sabihin, ito pong apat na ito na emperors ruled in succession, napakabilis, 69 AD. Yun din po yung panahon na winasak nila ang Jerusalem, yung 70 AD. No? Si Vespasian, si Titus yan, si Titus. Basahin natin. So, ganito po nangyari, 69 AD, si Vespasiano, si Titus yan, King Titus, 70 AD. 70 AD, hindi na po naisulat yun sa Bible. Pero ang Bible po ni John, nung sinulat niya Revelation, 65 AD yon. 5 years lang, sinakop na ni Titus, King Titus yung Israel. Winasak niya ang templo at sinunog niya yung templo. Okay. Enter Titus Flavius Vespasianus, a conquering general who claimed the throne as the year's fourth and final emperor known to history as Vespasian. He took the crown beginning Flavian dynasty of emperors. Tinawag niya ang kanyang dynasty na Flavian dynasty of emperors. Si Vespasian pala, sort of won the year of the four emperors. So, ibig sabihin, nanalo siya, sort of won the year of the four emperors. Yung pong four emperors dito, history po yan. We're giving him the nickname Vespasian the Victor. This is especially fitting since he restored stability to the empire after a year of chaos. As the victory also suppressed several rebellions throughout the empire. The most famous being the Jewish rebellion centered in Judea. So, na-involved din po siya, no? Si Vespasianus Titus, siya po yung nangwasak sa Judea. Yung sinabi ni Jesus Christ na walang bato na matitira sa kapwa bato, lahat ng gusali ng second temple ni Solomon wawasakin. Kasi po nung panahon ni Jesus Christ, may templo pa nun eh. Kaya nga sabi ng mga alagad, anong mangyayari sa huling panahon? Sabi ng mga alagad, ayang nakita nyo yung templo na yan, sabi ni Jesus, walang matitirang bato sa kapwa bato, lahat ay guguho. Nangyari po yan sa panahon ni Titus. Okay? So, mangyayari din yan sa panahon ng Antichrist. Yung sa panahon natin, di ko alam kung panahon ko, panahon natin, o panahon ng mga apo natin, o yung apo-apo natin. Yan po yung maganda rin. Okay, tingnan natin yung next outline. Ano nangyari? Okay, next, okay, ito naman po yung hinihintay natin. Another vision from Daniel, yung tinatawag na fourth beast. Yung fourth beast na ito, tandaan po ninyo, tingnan nyo ang picture may 10 sungay. Okay? May 10 siyang sungay, nakakatakot tignan. Pero yung pinakasentro ng sungay niya malaki. Okay? Ano po ba ang ibig sabihin ng mga sungay? 10 horns. Yun po yung 10 bansa na mag-unite. Kasama dyan yung Antichrist. So yung Antichrist, ang gagawin niya, yung tatlo dyan doon sa 10, yung, kasi po ganito yan eh. Doon po sa Revelation, yung Antichrist, magkakaroon siya ng United Kingdom of Arab Nation. Okay? Magiging kingdom siya, 10 yun, 10 hari, saka 10 bansa. Ang problema ni Antichrist, bago siya maghahari doon sa 10 yun, papatayin muna niya yung 3 ulo. Ibig sabihin, 10 bansa, 10 hari, papatayin niya yung 3 hari. At siya yung maghahari doon sa 7 hari, pero 10 bansa. So, ibig sabihin, ganito lang yan eh. Malalaman natin sa huling panahon na malapit ng maghari ang Antichrist. Kasi po, hindi naman natin pwede sabihin, oy, si Antichrist na yun Ay, si Kipuloy ng Antichrist nasa Davao. Hindi ho ganun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, worldwide. Hindi ho Davao. Hindi ho malilit na Antichrist to. Ang Antichrist po talaga, maghahari sa buong mundo. Magkakaroon ng tinatawag na one world government. Inuulit ko. Ang Antichrist doon sa Davao, hindi ko alam saan gaano kaliit yun eh. So, alam niyo po ba yung tinutukay ko na malit na Antichrist sa Davao?
Okay, Kibuloy. Okay, so wala sinabi yun. Ang totoong Antichrist po, magkakaroon siya ng 10 bansa na lalaban sa Israel. Merong 10 hari yun na mag-unite, pero papatayin niya yung 3 hari, pero 10 bansa pa rin. At pagkatapos, siya yung maghahari dun sa 10 bansa na yon, pero under niya yung 7 hari na natira. Yun po yung sinasabi dito. So, babasahin po natin yung sa 4th kingdom para maunawaan nyo. Hindi, ngayon, sinasabi, ay si Jared Kushner, yung manugang ni Trump. Donald Trump. Si Jared Kushner na Antichrist kasi may building siya, yung building niya 666. Tapos nandun sa street ng ewan ko, New York yun eh, yung New York. Tapos paano natin malalaman na siyang Antichrist? Sa totoo lang po, ang Bible dapat nating basihan, hindi yung sinasabi ng mga haka-haka ng YouTube. No? Ito po, the 4th beast. Pag nakita po niyo po dito yung foundation, kung paano po sinasabi sa Revelation, yung 10 horns with 7 heads, ma-interpret nyo. Sandali lang, babasahin ko sa English. The 4th beast, yung pang-apat na halimaw ito. After this, I saw in the night visions, and behold, a 4th beast, dreadful, terrible, exceedingly strong. Okay? Yung 4th beast po, anong sinasabi? Dreadful, nakakatakot. Napakalakas niya. It had huge iron teeth. Ang mga ngipin niya, hindi naman ngipin ng great white shark. Iron teeth. Ibig sabihin po, bakal lang ngipin niya. It was devouring, breaking in pieces, and trampling the residue with its feet. It was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Nakita niyo yung 10 horns? Mm-hmm. Okay, so ngayon, mag-iiba na ang pananaw nyo. Huwag na kayong titingin-tingin ng mga YouTube. Pag hindi nila kayang interpret ito, mas maunawaan nyo ngayon. Ang Antichrist, magkakaroon po siya ng 10 bansa, 10 sungay. Okay? Ibig sabihin, hindi siya magiging powerful kung isang bansa lang siya. Kailangan magkaroon ng 10 bansang mag-unite sa kanya. Kaya meron siyang 10 sungay. Yun lang, 1 beast siya, pero may 10 sungay. Yung ibig sabihin yun, isang kaharian, pero 10 bansa na nagkakaisa. Ito sa Tagalog. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na halimaw. Nakakatakot ito. At napakalakas. Ano ba sabi? Nakakatakot. Hindi ho yung parang hindi naman sinabing nakaka-cute. Hindi naman ganun eh. Nakakatakot. Ito'y napakalakas. Ibig sabihin, hindi naman ito parang ministry eh. Yung kay Kibuloy, ministry yun eh. Ito kaharian. Ibig sabihin, bansa to. Pumapatay. Okay? Bansa na pumupugot ng ulo. Bansa na merong daladalang 666 ng tatak. Pag di ka nagpatatak, papatayin ka, pugot ulo ka. Wala namang gano'n si Kibuloy eh. Nakakatakot ito at napakalakas. Bakal ang ngipin nito at ninunuray anumang makagat at tinatapakan ang matira doon. So, pinagkakagat niya na, tinatapakan pa. Ibig sabihin, ang bansa pong ito talagang dudurugin niya buong daigdig. Kakaiba ito sa 3 nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. Nakita na niyo yung 10 sungay? Kaya tatandaan po natin, si Jared Kushner, kahit si ano ba yung pumatay sa maraming Hudyo sa si Napoleon Bonaparte o si Hitler, hindi naman po nagkaroon 10 bansa yun eh. So hindi ho natupad dun sa mga tinutukoy nilang Antichrist. Ang talagang Antichrist nasa Middle East. Isa po siyang mga Arab nations po ito. Karamihan po doon sa mga lumitaw na halimaw at yung rebulto, nasa Middle East po lahat yan. Huwag po kayong titingin sa European nation. O yung tinatawag nilang European nation. Yung European po, hindi 10 yun. Mahigit ng, mahigit 20 na ata yung mga bansa doon eh. Hindi ho ganon yun. Mali hong mga
Interpretation yun. Okay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay na nakita kong may tumutubo pang isa. At 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad ng tao, may bibig na nagsasila na sobrang kayabangan. Ito po yung talaga yung final great Antichrist. Okay? Ito, sasabihin ko po sa inyo. Sabi ko po sa inyo, 10 sungay ito, mabubunot yung 3, lilitaw yung isa. Yung ika-8 ulo, yan po yung Antichrist. Okay? Maliwanag po ba? Tingnan ko nga po yung mga kamay nyo kung nakakasunod kayo. Tingnan ko po yung mga kamay nyo. Okay. Asan po kayo? Tingnan nga natin. Kumakaway yung... Okay, kumakaway na. Malinaw po ba? Amen. So, tuloy po tayo. So, nandun na tayo sa ika-4 na halimaw. Ano? Okay. Okay. So, litan mo na. Tingnan natin yung picture na ito. Okay. So, ito po yung tinatawag na parang magkakatapat para maintindihan nyo. Ano? Yung pong ulo, yung Babylonian Kingdom. Tapos, siya rin, yung leon na merong pakpak ng agila. Di ba nabunot yung pakpak? Hinambol si ng Lord doon. Okay. Yung silver naman, yun ang bear. Grecian Empire. Yan si Alexander the Great. Ano? Yung kanyang kaharian, yung Medes, ano yung 3 na yun? Medes, Medes, Greece, saka ano ba yung isa? Persian, Grecian. Yung 3 yung Medes, Persians, and Grecians. Okay? So yan ang Grecian Empire. So yung Roman Empire, yung 4 na magkasunod-sunod na emperor sa panahon ng 65 AD kay Titus. Yan ang Roman Empire. Pagkatapos po yung bakal at putik na binti, yun ang Antichrist. Ano? Ano po bang simbolo ng 10 sungay? Yung 10 sungay po yung 10 daliri ng paa ng rebulto. Okay? So ang rebulto po meron siyang 10 daliri ng paa, yung toes. 10 toes. Yun ang simbolo ng 10 horns. Okay? Naunawaan niyo po ba? Paki-wave nga yung nakakaunawa, nakasabay. Amen. Nagwe-wave pa. Okay, so yung puntahan na tayo sa 4th beast. So yung interpretation po ng 4th beast nasa Daniel 7, 1927. Basahin na lang po natin sa Tagalog para maintindihan natin. Ano? So ito po. So pag-aralan nyo pong mabuti, after po ng 3rd session na ito, pag-aralan nyo mabuti na patuloy ko pong ididiin sa inyo, huwag kayong magpapani-paniwala ng Antichrist nandyan na. Hindi ho yan lilitaw sa Pilipinas. Hindi yan po lilitaw sa Europe o sa Amerika. Lilitaw po yan sa Turkey. Siya po yung susunod na hari ng Turkey. Kasi po ang Turkey, yung Tyre o Tiro, yan po yung place ni Satan. Okay? Diyan po tumutuko yung place ni Satan. Ang place po ni God, yung Israel. Yung place po ni Satan, doon sa 7 churches of Asia, makita nyo doon, ang sabi nga ng Diyos kay Ezekiel, sabihin mo sa Tiro, nasa Tiro ang tahanan ni Satanas. Sabi niya. So, makita nyo po doon sa 7 churches of Asia, ang Turkey, nandun po talaga ang lugar ni Satanas. Ang lugar naman ng Panginoon ay ang Israel. Okay, tandaan po ninyo yan. Kaya ang prophecy po nakapokus sa Israel. Huwag ho tayong titingin-tingin ng propesya na sa iba-ibang lugar.
Ang Israel po ang pinakasentro ng buong daigdig. Yan po ang bayan ng Diyos. Yan ang pinili ng Diyos mula pa kay Abraham. Diyan dinala si Abraham. Nandyan din po yung Garden of Eden. Nandyan din po yung Jericho kung saan pumasok sina Moises, sina Joshua. Diyan po yung lugar kung saan binigay ang Ten Commandments. Diyan po nilagay ng Diyos ang bayan niya. Magmula sa Ehipto, yan po ang lupang pangako. So lahat po ng propesiya nakasentro sa Israel. Tandaan po natin yan. Ano? Okay. Basahin ko po yung kahulugan ng fourth beast. Hinangad kong malaman ang kahulugan ng ika-4 na halimaw sapagkat malaki ang kaibahan nito sa tatlo. Tapos na ho yung tatlo Kasi biro nyo, 20 years na po ang dumaan magmula po nung mamatay si Jesus. Iniisip nyo yung tatlong yun hindi natupad? Natupad na po yun mga kapatid. Yung pinakalas na lang ang hinihintay natin. Okay? Sabi po dito, dahil sa nakakatakot ang anyo nito, bakal ang mga ngipin, tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kalilunulok ang lahat ng abutan at tinatapakan ng matira. Tingnan niyo po kalupit ang kaharian ng Antichrist na ito. Lahat po ng bansa dudurugin ito. Okay? Hinangad ko ring malaman ang kahulugan ng 10 sungay. So binanggit na naman yung 10 sungay. Kasi po wag tayo magpapaniwala agad sa mga Antichrist. Kailangan Antichrist, mabuo na muna niya yung kaharian niya. 10 sungay. At ang kahulugan ng isang sungay na tumubo ay naging dahilan para mabunot ang 3. Okay. Pag sumusubaybay kayo ng mga news, kailangan makita ninyo sa balibalita worldwide, sa Al Jazeera, sa CNN, na yung mga bansa sa Middle East nag-unite. Okay? Halimbawa, may nag-unite na 10 bansa doon laban sa Israel. Tapos, yung 10 bansa na yun, nabunot, pinatay yung 3 hari o 3 mga president. Tapos lumitaw yung isa, sigurado ka na, Antichrist na yun. Okay? Hinangad ko ring malaman ang kahulugan ng 10 sungay. Tandaan natin, 10 sungay, ibig sabihin 10 bansa yun, saka 10 hari. At ang kahulugan ng isang sungay na tumubo, naging dahilan para mabunot ang 3. So, ang Antichrist, bago siya maghari doon sa 10 sungay na yon, kailangan patayin niya muna yung 3. Yan ang ibig sabihin nun. Gusto ko rin malaman ang kahulugan ng mga mata at bibig sa sungay ng sobrang kayabangan at ang pinagsasabi at kung bakit ang sungay na ito ay mas malaki kaysa iba. Yung nakita niyo yung rebulto, mayroon siyang malaki sungay na mahabang-mahaba. Yun ang Antichrist. Okay, next. Sa 21. Okay. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma. Ito yung gagawin ng 10 sungay na ito, yung pangunguna ng Antichrist na 10 bansa. Nakita kong dinigma at nilupig ng sungay na ito ang mga hinirang ng Diyos. So, huwag kayong maniniwalang mararapture kayo, mga kapatid. Ang rapture, escape yun sa Antichrist. Wala pong tinuturo ang Biblia na mag-escape kayo sa Antichrist. Ililigtas tayo ng Panginoon sa kamay ng Antichrist. Okay, so huwag kayong magpapanipaniwala ng pre-trib, mid-trib, post-trib. Hindi po tamang turo yun. Ang tamang turo, makikita ninyo ang Antichrist, magtatatakan yan, tatakbo tayo, ang sinumang mahuli, mabitag, handang mamatay sa Panginoon. Yun po ang talagang tamang turo. Hindi nyo ituturo yung wala sa Biblia. Ang nasa Biblia yung tuturo natin. Sabi po dito, pagkatapos, sabi niya, samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma at ninupig ng sungay ang mga hinirang ng Diyos. So, ang mga hinirang ng Diyos po, 2. Mga Israelita, saka mga Kristiyano. Okay. Sa huling panahon, ang ipe-persecute ng Antichrist, 2. Mga Israelita, mga Hudyo at mga Kristiyano. Okay. Tapos po, pag pinersecute ng Antichrist, yung mga Hudyo at Kristiyano, doon darating si Lord. Okay? Ililigtas tayo ni Lord sa kamay ng Antichrist. Yun ang tribulation period.
Ang tribulation period, kaya nga sabi ng Panginoon, kung hindi ko paiiksiin ang panahon yun, walang maliligtas. Subalit, paiiksin ko ang panahon na yon alang-alang sa mga hinirang ng Diyos. So pag naniwala kayo dun sa pre-trib rapture, bago dumating ang Antichrist, wala na kayo. Pag hindi yun natupad, magbabackslide tayo lahat. Kasi maling turo po yun eh. Okay, ito po. Sa 22. Pagkatapos dumating ang nabubuhay magpakailanman. Sa 22, after ng persecution, yung tribulation period na 3.5 years, huwag po kayo maniwala na 7 years ang tribulation. Ang tribulation sa Biblia, 3.5 lang. 3 taon at kalahati. Kahit po sino yung magtatanong, makipagdebate, wala kayong makikitang 7 years tribulation doon. Meron lang kayo makikita yon 7 years covenant. Yung pirmahan ng Antichrist sa Israel. Covenant. Iba ang tribulation. Ang tribulation, yung kaganapan ang Diyos ang nagbigay. Kaya minsan na may misinterpret nila yung covenant ng Antichrist sa Israel na 7 years, tinatapat doon sa 7 years tribulation. Maliho yun. Ang 7 years covenant ng Antichrist yun sa Israel. Hindi yan tribulation. Ang tribulation, ang Diyos ang gumawa. 3.5 years lang ho yun. Okay? Balik natin. Uulitin ko po ha. Yung sungay nandun na, tapos dinigma, dinupig ang sungay nito ang mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, dun pa lang dumating si Jesus. Si Jesus po itong verse 22. Pagkatapos dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga hinirang ng kataas-taasan Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ibig po sabihin, doon pa lang sa time na yon, yun yung bundok, yung bato na nahulog sa rebulto. Ibig sabihin, pag wala yung fourth beast, pag wala yung ika-4 na kaharian, hindi darating si Jesus. So, pag ito, in-interpret natin, tapos na yan, pastor. Sabi ng mga Bible scholar, tapos na. Hindi dapat nandito na yung kaharian ni Jesus. Wala pa nga eh. Ibig po sabihin, na-misinterpret nila yung similar characteristic ng mga kaharian na ito, kung ano-anong kaharian ng tinuro nila. Kaya nalilito sila. Tandaan po natin, yung 4 na kaharian na ito, yung 4 na bahagi ng rebulto at 4 na halimaw na lumitaw dun sa panaginip ni Daniel sa Daniel 7, may kaugnayan po ito dun sa ika-4 na kaharian na darating. Okay? Una, ano ba yung similar characteristic? Lulupigin nila ang buong mundo, dudurugin. Tapos, pupunta sila sa Israel. Wawasakin nila ang Israel. Wawasakin nila yung templo at papatayin yung mga Hudyo. So, mauulit na naman yun. So, ibig po sabihin, mauulit na naman yung pangyayari. So, ito po ang maganda. Wala pa po kasi ngayong templo. Kasi po, ang Antichrist, uupo siya doon sa Third Temple of Solomon. Hindi po yan uupo sa Catholic sa Vatican. Walang kaugnayan yan sa history yung Vatican. Ang talagang history, yung templo sa Israel. Yung winasak ni Haring Nebuchadnezzar, templo ng Israel. Yung winasak ni Antiochus Epiphanes na general ni Alexander the Great, yung templo sa Israel. Yung winasak ni Titus, nabubulol na ako yan. Si Flavius, Baspian, ang winasak niya yung templo sa Israel. Yung Antichrist, ang wawasakin din niya, yung templo sa Israel na itatayo pa lang sa panahon natin. Hanggang ngayon wala pa yung third temple eh. Yan ang pinag-uusapan ngayon sa Israel kahit sa mga news. The rebuilding of the third temple of Solomon. Yan ang kahulugan yung kahulugan ng pray for the peace of Jerusalem. Kaya minsan nagpe-pray tayo sa Israel, hindi naman natin alam kung anong mangyayari doon eh. Yun lang po talaga yung propesya, yung foundation. Ngayon, next time,
pag pumunta na tayo sa malalim na pagtuturo, pag tinuro ko yung Revelation, maunawaan nyo na. Kasi may foundation na kayo doon sa Daniel. Okay, tuloy po natin. Ito na po yung last verse. Sa 23. Okay. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ito sinabi ng Diyos kay Daniel. Ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kariyang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop. Tingnan ninyo. Sa palagay niyo po ba si Kibulo ito? Okay, layo. Ito po, kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan, at dudurugan nito ang buong Davao o buong daigdig. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Tingnan po ninyo ng kahariang ito. Sa gitna nila'y lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Nakita ninyo, detalyado na. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan. So pupunta nga sa Israel. Ang kautusan po kasi nasa Israel yan eh. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at ang mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng ano? Yan ang tribulation period. 3 taon at kalahati. Hindi sinabi ng Panginoon dito na lilipad tayo. Bago dumating Antichrist, lilipad tayo. Yun ang tinatawag ng pre-tribulation period. Saan nyo makikita yung pre-tribulation na wala hong ganon? Huwag kayo magpapaniwala nang naliligaw po tayo doon. Okay? Next. Tapusin na po natin dito after kung gusto nyo ninyong magtanong. Okay. Sa 27. Okay. Ito po yung sabi ng Daniel. Ngunit siya'y hahatulan. After ng 3.5 years, o yung tribulation period, ito po ang gagawin ng Diyos. Kukunin sa kanya ang kaharian at pupuksain siya ng lubusan. Yung pong final Antichrist, wala hong pwedeng pumatay dyan. Si Jesus lang ang pwedeng pumatay dyan. Yung mga akala nilang Antichrist nila, Napoleon Bonaparte, Hitler, kung sino-sinong Antichrist ngayon na maliliit, lahat naman yan, kahit di naman gapi ni Jesus yan pipitsugin ng patay na lahat yun So, ibig sabihin, pag dumating ito, kaya darating si Jesus Christ kasi siya ang papatay dito. Okay? So, ibig sabihin, pag hindi dumating si Jesus Christ, yung mga Antichrist nung una, hindi pa totoo yun. Hindi pa yun talaga yung final Antichrist. Ito po, kukunin sa kanyang kaharian at pupuksain siya ng lubusan. Ngayon, ito yung 5th kingdom, yung bato. Ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasan Diyos. Doon sa panahon na yon, after ng 3.5 years, magkakaroon ng first resurrection of the dead. Lahat ng mga binangon ng Panginoon sa mga patay, lahat ng mga pinalitan niya ng katawang hindi mamamatay, yun ang maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito po yun. Ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasan Diyos. Sila ay maghahari magpakailanman, maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. So, sino po dito ang gustong makasama sa millennial kingdom of Jesus Christ? Taas po ang kamay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Anong kondisyon? Yun nga po yung sa Revelation 21. Kailangan tayong mag-testimony at magpayag ng salita ng Diyos at hindi natin paghinayangan ng buhay natin kahit mapugod tayo ng ulo. Huwag kayong mag-alala pag napugod kayo ng ulo dahil ayaw yung magpatatak ng 666. Ibabangon naman kayo ng Panginoon after 3.5 years. Makakasama kayo sa pagbuhay sa mga patay. Hindi na kayo mamamatay kailanman.
At baka Okay, kasama sa tingnan po millennials natin yung yun. picture. Okay? Yun po ang encouragement natin dyan. Okay, yung picture, ito po. The coming literal kingdom of Jesus Christ. Tinanong na po yun ng mga alagad sa Acts 1:6-7. Basahin natin sa Tagalog. Yung Gawa 1:6-7. Tapos magtanong kayo. Okay, ito po, bago umakyat si Jesus. Kahit yung mga alagad, alam nila maghahari si Jesus dito ng 1,000 years. Kaya lang, akala nila, yung panahon na yon maghahari na siya. Pero ito sabi ni Lord. Na magkatipon si Jesus at ang mga alagad. Ito, New Testament na po ito. Nagtunang sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Hindi naman sila nagtatanong, itatayo niyo na po ang church? Hindi ganun niya. Yung kingdom, yung kaharian. Ay maniwala kayo, si Jesus maghahari po dito sa lupa. Yun ang paghahari, yun ang huling-huling papangaral sa buong sanlibutan. So nauna na tayo, pinapangaral na natin ngayon. Hindi lang si Jesus naghahari sa puso, hindi lang si Jesus naghahari sa church, kundi si Jesus maghahari dito literal for 1,000 years. At pagkatapos ng 1,000 years, gugunawin na ang mundo. Maghahari naman siya uli doon sa bagong langit at bagong lupa. Yun po yung turo. Ano pa sabi ni Jesus sa verse 7? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman nyo kung kailan yon. Tayo po ba alam natin kung kailan yon? Kailangan lumitaw muna yung 10 sungay na pinangungunahan ng Antichrist. Yun po ang sabi ng Biblia sa prophecy. Alam nyo, sa totoo lang po, kung itinuro na ng Diyos ito noon pa sa mga alagad, sa mga propeta, at pinaalam naman sa atin, ito po ba hindi natin dapat pag-aralan? Ano pa sa palagay nyo ngayong natutunan nyo ito? Natutuwa ba kayo, nalulungkot, o hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman nyo? Natutuwa. Ito po yung last verse, Matthew 24 verse 14. Bilin po ng Panginoon, ipangaral natin ang sa mga bansa, ang kaharian. Hindi po sabihin ng kaharian dito, yung the gospel of the kingdom, sabi po sa English At ipapangaral sa buong sanlibutan ng magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos. Doon po sa English, gospel of the kingdom, hindi lang po gospel Ito po. Then, and this gospel of the kingdom, yung kingdom po rito, tandaan ninyo, 4 Puso, church, at saka yung kingdom na darating, literal kingdom of Jesus Christ. Kaya pa pamagado, the coming literal kingdom of Jesus Christ shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Sabi po. O marami pong salamat. Ibibigay ko na po sa host natin. Kung malinaw, gusto nyo magtanong, bibigyan kayo ng extra verses. Okay? Marami pong salamat. Amen. Amen. Kumusta na po kayo? Kumusta na po kayo? Tingnan po ba? Tuwa po ba kayo sa naituro ngayong hapon? Ganda. Napakaganda, no? Buti ng Panginoon dahil kahit pa paano na-share sa atin sa pagtuturo na yan. Yung mga iba, may pagka-familiar na rin sa teaching yan Mga iba naman, first time din nila narinig ang teaching na yan. Pero, kahit nga po, ilang testimony, pagka Ito mo si Mami. Yan naman lang. natutuwa naman ako Amen. Okay, Sister Babe, may turo ngayon ni Pastor. Alam ko, familiar ka rin dyan, pero minsan kasi, dumating na si Pastor doon sa nililinis na niya ng husto yung pagtuturo na yan. Kesa sa dati. Oo. Para mas maliwanag siya ngayon kesa sa dati. Yes. Yes. Maganda yan na kung sakali, i-print po ninyo kasi na-send po yan sa inyo yung material. May mga picture, mas madali nyo maunawaan. Pwede rin aaralin natin yan sa mga bahay para mas maging familiar tayo. Kasi mas maganda babalikan natin yung pagtuturo na yan, di po ba? Sister Babes, ano po ba ang kaibahan yan sa dating pagtuturo ni Pastor noon? Kasi naituro na yan ni Pastor sa atin dati. Kung alam mo yung aking lecture noon, gusto kong ipag-compare
Kaya kung sa tanong mo ngayon, katulad nitong yung 4 na bahagi ng rebulto, ngayon, parang bagong-bago ko narinig, yung gold, silver, bronze, iron with clay. Opo. Ako masipag akong mag-lecture, pero yung aking dating lectures in 2009, kailangan kong i-compare. Okay. Oo, tama. Tama. Kasi katulad nitong mga empire, yung Grecian, Medes, at saka Persian, hindi ko ito natatandaan. Salamat sa Panginoon dahil naka-attend ako ngayong hapon ay na-renew sa akin itong mga empire na ito. Tama naman na mabalikan nga yung kung itong kasaysayang ito ay mawawala ay hindi natin mababalikan kung ano mga pangyayari nung nakaraang kasaysayan. Opo. Tsaka mga kapatid, dahil ito po ay marami dyan kinuha sa Daniel. So, pag nag-start na tayo mag-aral sa Revelation, may background tayo ng Daniel. So, mas madali natin maunawaan ang Revelation. Ang tinuturo po ng Revelation, marami po yan pinanggagalingan sa Daniel. So, napakaganda rin na naituro sa atin ni Pastor na ang foundation ng mga prophecy na nasa Revelation, ang pinagkukuhanan din talaga yan, ang sumusuporta po niyan ay galing sa Old Testament sa Daniel. So, maganda po yun. Meron pa po bang gustong comment? O Brother Joey, meron ka bang gustong i-share? Ayan. Question? Ngayon po, yung kay Turo, hindi kagaya nung kasi walang picture tayo nun eh. Hindi natin hindi po natin nakikita yung pagkakatugma na talagang ngayon malinaw na malinaw at may mga nadagdag pa yung mga hari na sumunod kay Titus na na-divide pala yun. Yung kwan na yun. Kaya ngayon medyo lumilinaw na talagang yung sa bago talagang matutulala. Ako medyo medyo natutulala pa rin eh. Pero hindi kagaya nung dati talaga nun. Ngayon medyo yung may background na rin na pagtuturo dati ni Pastor. Ngayon para lumilinaw na yung revelation na to ng Daniel. Oo, napakagandang inaaral natin ng Daniel kasi napakaraming natututuan tayo sa Daniel. Opo. Kasi po madalang talaga nagtuturo nito eh. Talagang hindi nila tinuturo tong na to. Daniel talaga hinihintay talaga nila yung ma-rapture na talaga kaagad. Talaga gusto na nila takasan ng mundo. Yung nangyayari sa mundo gusto na nila takasan. Eh, hindi naman pala yun yung kalooban ng Panginoon. Kaya kasi papalag tayo. Ang Biblia kasi pag binabasa natin lagi siyang the coming of the Lord. Yun ang laging na emphasis niya. Meron yata Sister Sol. Sister Sol, gusto mo mag-share? Ayan, Sister Sol. I-unmute natin Sister Sol. Sister Sol. Jet. Sister Sol. Good afternoon po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nakasama po ako ngayon. Thank you. Ito po yung gustong-gusto ko kasing mapakinggan yung from the start up to the last na turo ni Pastor regarding sa prophecy. Una po kasi natatakot ako pag sinasabi yung Antichrist. Parang lagi ako may takot. Pero nung tinuturo ni Pastor at the end nung verse ng Acts 1, 6 and 7, parang after yung paghirap, after nung mararanasan, basta nasa Panginoon ka, at the end of the day, pag dumating na ang Lord, meron kang, alam niyo po, yung buhay na walang hanggan, glorified body. Amen. Na talagang, parang hindi na po ako natatakot. Na-enjoy ko yung turo ni Pastor po. Ay, salamat naman. Sabi ko nga kay Sarah, anak, mag-join ka. Kasi po hindi po ako uuwi ngayon eh. Dito po ako matutulog sa office. Dahil
hindi po yung mga sasakyan, hindi po, kung ako lang po ang susunduin bukas, nakakaya naman po. Kaya dito lang po matutulog. Bukas ihahatid naman po kami. Kaya sabi ko dun sa IT, ano mo naman ako sa ano natin, sa Wi-Fi, sa office. Kasi meron kaming online na regarding sa prophecy yung turo. Inano naman niya po ako, ayan. Kaya nga po salamat sa Panginoon. Talaga ang Panginoon, pag po pala ang puso mo talagang you are willing na matuto, you willing na malaman, maunawaan yung salita niya. Laging may ginagawa po ang Diyos na kaparaanan para sa puso na talagang gustong matuto, malaman. At kumbaga po may background na po kami. Kasi ito ngayon ko na rin po na ano tong turo na to eh. Napakinggan. Hindi, syempre yung nga sinasabi ni Pastor, puro promises. Tsaka po yung turo po ni Pastor, may prophecy. Meron ding the word of God na yung last Sunday, yung promises, encouragement, at saka yung commandments ni Lord. Kumbaga nagtutugma po siya. Kumbaga may related po sa prophecy at saka yung tinuturo ni Pastor every Sunday na encouragement para sa bawat isa po. Thank you. Thank you, Sister Sol. Ngayon nga ang hope natin, gusto natin lahat makasama sa Millennial Kingdom, di ba? Kasi gusto nating ma-witness ang Millennial Kingdom of Jesus Christ. Kasi hindi lang tayo yung makasama sa second resurrection of the dead, kundi yung sa first resurrection of the dead. Yan ang hope natin. Pastor Robert, meron ka bang gusto share? Tatanong ko lang sana kung nalagay ba doon sa cellphone na yung tinuro kanina para makopya ko mamaya. Opo, Pastor. Opo, Pastor. Nandan link nung sinend ko yung materials. Pindutin nyo, lilitaw yung materials doon. Pastor, doon po sa Gauzy. Message sa Gauzy. Nandun po yung material, ipipindutin nyo yun, magda-download yun. Pag nag-download yun, Pastor, makikita nyo yun. Lalabas yung buong lesson. Pero pag binuksan nyo yan sa laptop, mapiprint nyo buo. Kasi parang lumiit siya eh. Lumiit siya sa message eh. Mapiprint po yung materials, Pastor. Opo. Ipapakopya ko mamaya kay Buyet kasi lahat ng na pag-aralan natin ngayong hapon para ma-file ko para mapag-aralan. Ngayon, yung pong ating Bible study na yan, niloload po nila sa YouTube. Gusto nyo panoorin muli? Ipapanood, nasa YouTube yan, niloload po ni na Jet yan. Para maulit po. I-share nyo lang yung link. Yung link po, Bartolome Sanchez Ministry. Tapos makikita nyo po yung pagmumukha ko doon. Sister Mai, kumusta? Meron ka bang gustong idagdag, sis? Sister Mai. Hello po. Praise the Lord po. Wala naman po kung may dadagdag. Nagpapasalamat lang po ako kasi meron na pong dalawang kapatid na nagtanong sa akin dito sa Qatar about sa rapture, about sa tribulation tsaka antichrist. So ngayon po, salamat po Pastor Bart na mas masasagot ko na sila ng mas malinaw ngayon kasi sa binigay niyo pong ito na wisdom. Kasi medyo nahihirapan po akong sagutin yung mga tanong ngayon. Napakahirap naman po kasi talaga pag hindi mo alam about TikTok. Pero salamat po. Sabi ko po yung time na yun na sinisimulan pa lang natin, sabi ko antayin mo. Mas mabibigyan kita ng linaw na sagot. Hinihingi niyo po sa akin yung mga question ko. Kaya salamat po kasi may mabibigay po akong mas malinaw na sagot about TikTok. Thank you. Thank you po, Sister Mai. Sister Brother Jojo, hindi ko pa wala na siya sa audio. Yung mga bago nakarinig, Adi, naunawaan mo ba? Hindi ba mahirap, Adi? Okay lang ba? Parang hindi ka ba nabibigla sa teaching? Nabigla. Kasi ngayon ko pa lang po narinig. Okay lang. So habang nagtatagal, kasi alam mo naman yan, mga turo na yan, paulit-ulit yan, uulitin uli. Hanggang doon mo maunawaan. Ganun talaga, lahat din tayo dumadaan sa ganun eh. Pag first time nating narinig, parang hindi natin ganong maunawaan. Pero habang nagtatagal, habang nagmamature tayo bilang mga Kristiyano, naunawaan natin. Pero at least nandiyan ka, Adi. Si Brother Jojo,
Hello, baby. Meron pa ba? Sister Bibian. Okay naman, Sister Bibian? Ina-unmute niyo si Sister Bibian. Hindi ko siya naririnig eh. At least nandiyan si Sister Bibian, nakakapakinig din siya. Okay. Si Ate Sel. Ate Sel, meron ka bang comment? Nag-enjoy ako Okay doon sa naman. ano ko. Kasi ngayon ko lang narinig yan eh. So, unti-unti po para maganda po yung pag-aaral natin ng propesya kasi madalag din po tayo minsan makarinig ng mga teaching ng prophecy. Mahirap sa umpisa pero later on maunawaan po natin lahat. So, maraming pong salamat sa lahat ng mga kapatid na nag-attend. So, hilingin ko po Sister Bates po na siya po ang mag-closing prayer para sa ating lahat. So, maraming pong salamat sa inyo Thank you mga po. kapatid. Purihin ka, Panginoon. Nagagalak po kami sa natapos naming pakikinig ng turo patungkol sa prophecy. Salamat dahil hindi kami matatakot kung hindi kami po ay iyong binibigyan ng kaliwanagan upang ang mga mangyayari sa hinaharap ay meron kaming kaalaman at hindi kami mabibigla sa mga mangyayari sa hinaharap. Marami din pong salamat dahil masaya kaming nakinig ngayong hapon. Magandang panahon at ang bawat isa ay nagkaroon ng karagdagang tuturo o may sasagot sakaling may magtanong sa kanila patungkol sa propesiyang aming narinig ngayong hapon. Marami din salamat sa buhay ng bawat isa. Aming dalangin, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging masipag pa sa pagbabahagi ng mabuting balita upang hindi lamang iilan ang maligtas habang kami ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Kung hindi ang lahat ay makaranas ng iyong katapatan, ng iyong pagliligtas, ng saya sa pamumuhay na nasa ilalim ng iyong paghahari dito sa lupa. Salamat din dahil kung hindi kami magbabasa, kung hindi kami mag-aaral ng iyong salita, malayo sa amin ang tagumpay. Ngunit maraming salamat dahil maging ang kapamahalaan na sawayin ang gawa ng kaaway, lalo na ngayong panahon ng pandemic, Panginoon, kami po ay mayroong pag-asa na itong aming nararanasang ito ay lilipas din dahil tinuturuan mo ang mga tao na lumapit sa iyo, magsisi, talikuran ang mga maling mga ginagawa dahil ang nais mo ang lahat ay mamuhay sa katuwiran at sumunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa mga susunod pa naming pagtitipon ng aming dalangin. Kami po ay laging magkaroon ng pananabik, kagalakan na ang bawat isa ay makarinig, makapag-anyaya kung may pagkakataon. At maraming salamat, meron kaming mga koneksyon sa pamamagitan ng internet na pinatawag. Lord, maraming salamat sa mga ginagamit mo, katulad ni Pastor Bart, ang kaalaman, karunungan na nai-impart niya sa amin. Malaking tulong upang kami ilalong lalago. At sa aming mga nararanasan, tinuturuan mo kami na mabuksan ang aming pananaw sa mga kahirapan na aming nararanasan. Binibigyan mo kaming aral upang lalo kaming maging tagumpay sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, mahal ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Thank you po, Sister Babes. Salamat mga kapatid, Sister Babes. Salamat. Thank you po sa lahat. Bye po. God bless po. God bless po. Babes, Pastor Robert, Joey, Sir, Maymay, Lee, Salamat po. Jojo, Sister Vivian. Sir Vivian, ingat po kayo dyan. Brother Eugene, Sister May, Diyos, nagdad na. Brother Jojo. Uwi na po. Nadrive ako, uwi na ako.
Okay. Okay. Ingat. Ingat po. Oh, bye-bye. Lahat.